Sa kapapasok lamang ho na balita, sa patuloy pa rin nating monitoring level ng tubig sa Marikina River, nasa unang alarma na. Detalye ng balita, Edniel Parosa. Edniel. Well, itinaas na sa unang alarma ang sitwasyon dito sa Marikina River, partikular dito sa may Santo Niño Bridge na isang indicator ng pagtaas sa tubig sa ilog sa lungsod ng Marikina. Pero 25 ng tanghali ay iniakyat na yung alarma na hudyat naman para sa ating mga kababayan na nakatira dito sa malapit sa ilog na maganda na para sa posibleng paglikas. Nandito tayo mula kanina pa, walang malakas na sirena kagaya ng usual. Pero dumating na yung mga tauhan ng Philippine National Police, katuwang ang Philippine Red Cross at unti-unti nang pinapalis dito, UN, yung mga kababayan natin na nagbisto lang spectator na at nanonood ng sitwasyon dito sa ilog. Yung sitwasyon dito ay patuloy sa pagtaas at mabilis sa pagtaas ng sapagkat wala pang senyales na magpapatuloy yung o magkakaroon na ng pag-upa doon sa lakas na buo sa ulan na kaninang umaga pa natin nararanasan. In fact, sa mga oras na ito ay madilim pa rin ang kalangitan sa Marikina at babugso-bugso pa yung heavy range na ating nararanasan. May mga informasyon din at situational reports tayo natatanggap na yung sa lalawigan ng Rizal ay malakas pa yung pag-ulan. At alam naman natin na dahil catch basin itong Marikina ng tubig na nanggagaling doon sa kabundukan ay maaari pang maging salik itong ulan dyan sa Rizal para sa patuloy na pagtaas ng tubig dito sa lungsod ng Marikina. Isang metro lamang yung pagitan ng first alarm doon sa second alarm. Naudyat naman ng preemptive evacuation para sa mga barangay na malapit dito sa ilog. Pero hindi na antay nito ng Marikina City Rescue at kapulisan at ngayon ay unti-unti nang kiniklear itong tabing ilog at pinapakausapang magiging vendor na lisanin na itong critical na area ang sa gayon ay maging ligtas ang kanilang mga kalagayan. Yung pinaka-park sa tabi, Yuel, nitong Marikina River sa may barangay Santo Niño ay tataklaban na rin ng tubig ba. May nakita tayong mga barrier o hangganan dapat na kung saan na pwede maglakad yung mga tao. Maging ito ay inabot na ng tubig baha dito sa Marikina. Mabilis yung pagtaas, kulay brown at kitang-kita natin na ito yung epekto ng pagpapalalim at least nung nagdaang mga taon dito sa Marikina River na kahit malakas yung buhos ng ulan at malakas yung current ay hindi nito violently tinatangay yung mga malapit sa slope o yung pinakatabing ilog o yung hangganan itong ilog at hopefully ay malibang doon sa factor ng pagulan ay wala namang maapektuhang properties o ari-arian at lalo-lalo na buhay ng tao, mga residente natin dito sa syudad ng Marikina. Papatuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan at we expect na magiging major factor pa rin ito dito sa patuloy pang pag-angat ng level ng ilog. Antay tayo ng further announcements pero bukas na yung mga evacuation centers ng Marikina. Kung not mistaken ay 30 plus evacuation centers ito na maaaring puntahan na ng ating mga kababayan in case man na sila ay nagharap ng kapanatagan sa kanilang mga kalagayan sa mga oras na ito. Live mula rito sa syudad ng Marikina, ito si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa.